Making Workshops, CMW. Like a Seed, this project Mic. Test mic. Magandang umaga po sa lahat. Maaari po bang hilingin na dito tayo sa unahan para intimate na at the table of the Lord. Ayan, magandang umaga. Ang sabi po ng ating direktor, tayo po ay naka-Facebook Live ngayon. Kaya habang naghihintay, siguro we're starting in 2 minutes, 3 minutes, ilang minutes po. Alright, pwede na po kayong mag-send ng messages. Naka-Facebook Live po tayo, panoorin po tayo ng lahat ng mga katikista ng inyong mga dioceses, kaya po padalhan nyo na ng mga mensahe. Ayan. Okay, so masayang-masaya po tayo at nandito tayo ngayon. Magbabalik tanaw tayo sa pananaliksik, ang National Catechetical Study na nagsimula ng 2016. Mamaya po, mababalik tanawan natin lahat ng phases, stages ng pananaliksik na ito. At sama-sama tayong magdiwang sa pagtatapos nito. Salamat sa Diyos. At ipagpapasalamat natin sa Diyos ang lahat-lahat. Ayan. Maaari na po ba tayong magsimula? Pwede po bang amen para sa handang-handa ng magsimula? Ako po si Jo mula sa UST Institute of Religion, nakasama ng National Catechetical Study mula taong 2016. Ayan, so sa pagsisimula po, marapat lamang nahingin natin ang pagpapala ng Diyos sa napakagandang mabiyayang araw na ito. Tinatawagan po natin si Ate Ces, na nakasama na rin ng mga katikista mula taong 2016 sa National Catechetical Study. Maria Cecilia Balahadia mula sa Institute of Religion para sa ating panalangin. Kinanyayahan ko po ang lahat na tayo po'y tumayo at lalahanin natin na nasa presensya tayo ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, ang araw na ito ay inialay namin sa iyo na may pusong punong-puno ng pasasalamat. Salamat sa lahat ng biyaya, ng lakas, kaalaman at katatagang ibinigay. Nawa ang mga aral ng National Catechetical Study ay mananatiling buhay at magbigay buhay sa iyong simbahang mahal at sa mga katikistang lingkod, noon, ngayon, at sa hinaharap. Ama, nawa ang araw na ito ay maging makahulugan at maging isang masayang pagdiriwang ng iyong walang hanggang kabutihan. Ito ay aming dalangin kasama ni Inang Maria, gabay ng mga katikista. At kaisa ng Master of the Dominican Preachers, sabay nating dasalin ang Dominican Blessing. Dear brothers and sisters, I invite you to pray with me the 13th century Dominican Blessing. Let us all be aware of God's abiding presence in our midst.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May God the Father bless us. May God the Son heal us. May God the Holy Spirit enlighten us and give us eyes to see with, ears to hear with, hands to do the work of God with, feet to walk with, and mouth to preach the word of salvation with. And may the angel of peace to watch over us and lead us at last by our Lord's gift to the kingdom. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pambansang awit ng Pilipinas. Magandang umaga pong muli sa lahat. Maari na po tayong umupo. Tunay nga po, no, nasiksik, liglig, umaapaw ang biyaya ngayong umaga. Si Ma'am Ses nga habang nagdadasal talagang napapaiyak pa. No, dahil pagbabalikan mo nga naman 8 taon ito na tayo'y nagkasama-sama, no, hindi ba? So we are po streaming live on Facebook. Naimbag nga aldaw para sa mga taga-Norteng katikistang nakasama natin. Maayong aga sa Panay Island, sa Visayas. Maayong buntag sa tanang mga Bisaya dinha sa Mindanao. Ayan po, at maligayang pagdating sa bulwagang ito ng Tanyanki ng University of Santo Tomas. At para po formal tayong tanggapin, no, sa ating pagdiriwang ng pasasalamat ngayong umaga, inaanyayahan ko po ang direktor ng UST Research Center for Social Sciences and Education. Maraming salamat sa kanyang pagdating, Dr. Jeremiah Opiniano. Kuya Jere, halina po kayo at batiin ang ating mga katikista. Annyeonghaseyo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga alagad ng Diyos at sa aming mga mortal lamang, joke lang. So maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ito po ay 8 taon na pakikisama. I wasn't the director then when Clarence started all of this, and now 8 years after, whatever hair I have left, we are now finishing this. So I think this project is not possible without hands and partners and benefactors. And that is why we're celebrating this day today, because we're paying tribute to the generosity of people, generosity that's guided by God's grace. Ayos ba, Puro G? So this generosity guided by God's grace is leading, I don't know, and probably our friends from the Catholic Bishops' Conference in the Philippines can further explain it, is leading to hopefully a new way to do catechetical work in the Philippines. This is not just, I think, this is not just any 1, 2, 3, or 10 parishes in an ecclesiastical district, but this is for an entire country. And this project is research-based. It is rooted from the ground. The catechists have spoken, and their voices are found in these materials, which have been, if I may use this word as a verb, caravanned
across the country, and it has come to this. And here we say thank you. Thank you that your voices and everyone's inputs are found here. So I guess, Clarence, first, I think we have to thank the donor. I don't know, because when I met this donor, they told me that it is an anonymous Catholic donor from Europe. But since Clarence has been harping who the name of this donor is, so I'll say it's Porticus. I'm not sure if they're a company with a Catholic businessman who donated money, but it's Porticus. But it is actually an anonymous Catholic donor in Europe. That's their usual positioning. But I think their headquarters are in the Netherlands. So I think we are ready to say to Porticus that their support, it's not that much in their terms, but look at how it touched an entire country. So let's give a hand to Porticus. I think who will follow would be, and I'll start from the bottom, would be the numerous research assistants, faculty members, and collaborators from the University of Santo Tomas since 2016 until today. I think we should thank all of them, and some of them, the last mile of the 8 years of volunteers and assistants for this project. Let's give them a warm round of applause. Third to thank, I guess, will be the catechists from whoever, wherever, whichever part of the country, because they were the ones who provided their voices here, from priests to lay to religious women. Maraming salamat po. And it is because of these catechists and their voices that the bishops have been moved and inspired and, I guess, put the task to do something about reinvigorating Philippine Catholic catechesis. And it is on this score that we would like to thank the CBCP Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. And I guess the special mention to say thank you, I think I need not to explain what this person did. I'll just mention the name, and then it's Clarence Batan. So thank you for coming here to end it all, and hopefully ends lead to beginnings, and beginnings lead to more friendships. Kaya pagbabiyahe mga taga-Uste, sana bigyan nyo sila ng pakain o bahala na kayo. Kasi kami dito sa Uste, when this project happened, I guess one of the highlights that the university did for this project was, if you remember, Clarence, yung retreat, the university-wide retreat, and then before Philippine bishops, I think it was before the ambassador of the Vatican to the Philippines, that these were offered with a memorandum coming from our top officials here at the university, just to highlight the point of why the university and why specifically our research center for social sciences and education, or RCSED, prioritize this. So on behalf of the center, welcome and thank you for all your work and generosity. God bless. Maraming salamat po, Dr. Jere Opiniano. So kung natatandaan po natin, the National Catechetical Study is a commissioned research by CBCP ETSE noon through the center na ngayon ay pinamumunuan ni Dr. Opiniano. Katulad ng sinabi niya, itong pagtitipon natin, itong buong 8 taon nating paglalakbay is generosity guided by God's grace. So kung mapapansin nyo po sa NCS, marami tayong mga abbreviation na ganyan. Nadagdagan po ngayong araw, 4Gs po ito. Pwede bang sabay-sabay? Generosity guided by God's grace. Kaya po, sa puntong ito, sa bawat salo-salong Pinoy, dahil hindi mawawala yung pagkakakilanlan, hi, hello, kahit matagal nang magkakilala, ano po. So, para po sa mga kapatid natin na hindi natin kasama ngayon, maaari bang magpakilala tayo saang diocese ka galing para alam nila, uy, nandun yung katikista namin na, no? Dahil kakaunti lamang tayo, pwede bang magtaas ka ng kamay kung saan ka galing? No? Simulan natin. Yes po. Sige, yes, para Father Roy Mejias, Archdiocese of Davao. Wow, Davao.
Davao, mayong buntag ninyo din ha. Evelyn Chavez from the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yes, San Fernando. Meron po bang kasamang San Fernando? Yan, maraming salamat. Norma Ramos from Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila, now in mission sa ating CBCP Episcopal Commission on Evangelization and Catechesis. The former ECHE is now combined with Evangelization and Catechesis. Good morning! Yes, all right. Thank you. From Episcopal Commission, hindi po natin iisa-isay na ang mga pangalan, no? At least yung mga dioceses lang dahil maghapon naman tayo. So, from ECEC, mula sa Archdiocese of Manila, sa ECEC po sila, ipapakilala ko sila mamaya. Meron tayong programa. Of course, ipapakilala natin mamaya, tatawagin natin. Yes po. Father Don Core from the Diocese of Daet at nare-represent ko ang Ecclesiastical Province of Cáceres. Cáceres, Davao, Pampanga, Cáceres. Meron pa bang ibang diocese na hindi natawag na nandito? Yes po. German Calacat po from the Archdiocese of Cagayan de Oro. Wow! Lumipad pa mula sa Mindanao. May iba pang diocese na hindi natawag? Yes po. Ito malayong-malayo ang pinanggalingan. Good morning po. I'm Carmen Sugitan from Diocese of Cubao. Maraming salamat. Meron pa pong ibang dioceses. Ayan, siguro magdadatingan mamaya, no? At sa puntong ito, pagkakataon na pong tawagin natin, no? The team lead, the principal investigator of the National Catechetical Study. Yun muna ang ating general na tawag hanggang mamaya, pero malalaman natin sa kanyang sharing pagbabalik tanaw, pagdiriwang at pasasalamat ng pananaliksik na ito. Professor Dr. Clarence Batan. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Oo. Sanay na tayo sa ganito kasi nung panahon ng pandemya, talagang iilan lang ang uma-attend pero napakaraming naaabot ng ating Facebook Live. So sa lahat po ng mga katekista sa buong Pilipinas, ito na po ang araw na ipagdiriwang po natin ang pansamantalang pagtatapos ng isang proyekto. So nandito po ako para siguro sa 10 minuto o 15 minuto o mga 3 oras. Hindi ko alam. Tingnan natin. Kasi medyo hindi ko alam kung kakayanin natin hanggang explain ko lang po sa atin na 3 bahagi ito, pananaliksik, pagdiriwang, at pasasalamat. So ang pananaliksik ngayon po, ang pagdiriwang mamaya, pagkakain na tayo ng lunch, right? Ang pasasalamat, iyon po yung Holy Mass. Kaya kung may pagkakataon po kayo, attend po tayo ng talagang ultimate na pasasalamat. So nandito yung director namin. Maraming salamat. Napakaganda ng intro, no? Mukhang binudburan ka talaga ng biyaya ng Panginoon, right? Salamat ng marami. Oo, Sir Jere namin. Opo. Trivia lang po, no? I was tasked by Father Dagohoy, the former rector, to establish the 2 centers, no? Yung RCSED, Research Center for Social Sciences and Education, saka po yung Research Center for Culture, Arts and the Humanities, RCCA, right? At the time na kailangan na pong mag-decide kung mag-a-admin ako o mag-research ako sa NCS, ang pinili ko po ay National Catechetical Study. So, I was, papalakpak si Father Ernie, no? And ngayon, hindi ko alam, tama ba yung decision na ginawa ko, right? After 8 years. So, I was 42 years old when I started the project. Now, I'm 50 years old, right? So hindi ko alam, dapat may 2 PhD degree na uli ako. Pero ang degree ko ay degree sa simbahan, right? Ng paglilingkod. So, maraming salamat. Ngayong araw, ang sagisag, ang metaphor na gusto ko pong manatili sa bawat isa, kaya po ito yung sinuot ko, ay ang metaphor ng libro. No? Kasi maraming sinasabi ang libro no? Pero gusto ko lang i-quote yung nakita ko pong quote dito sa internet, no? Sabi po ni Emma Thompson, and I quote, "I think books are like people in the sense that they're turned up in your life
when you most need them, unquote. No? We never thought that we will be producing 7 books out of the project. Kasi simula pa lang ng unang project, mula pa po sa Davao yung kauna-unahan namin. Tapos punta sa Cebu. Yung lahat po ng AMCM, yung annual meeting na magkakasama po kami. Talagang sinasabi nila, wala, mahirap kumuha ng respondent sa mga walang magbibigay sa inyo ng responses dyan. For many years, nag-try, walang bumabalik na responses, so hindi mabubuo. At ilan na bang survey at study ang walang output? Ilan na po yung nagsusulat, pero wala talaga. Yun ang nirereklamo nila. Kaya sabi ng mga katekista, pagod na kami sa survey. Ano ba yung gusto nyong gawin dyan sa National Catechetical Study? Ang dami nyo nang tinanong, panay report, wala naman nangyayari. Right? So we were really challenged by that, no? And to think that it will end up to have books, hindi po namin siya finocus. Basta finocus lang namin na sana maayos yung research na gagawin namin. Sabi nga ni Stephen King, and I quote, "Books are a uniquely portable magic," right? Unquote. And we discovered na talaga palang may magic kapag may output ang research. At yung output na talagang naintindihan. Hindi output na hindi naintindihan. Ba't hindi maintindihan? Ang mga nagsulat nito, kapwa naming researchers, at ito ay ni-review ng maraming katekista. Kaya nga may 3 research outputs at may 4 na catechetical modules. So, sabi ni Carlos Ruiz, "Books are mirrors you only see in them what you already have inside you." We realized really that when we discovered na ikaw nga po ay mag-study ng catechetical ministry. Ito mga katekista to. Tapos biglang one day, bottom line pala nito, lahat pala tayo katekista. Baldig talaga sa aming research team yung findings, no? Kasi only to find out, nag-research kami, pero the main finding is that how is it possible that for all Catholics to understand that we are all catechists by virtue of our baptism? Sabi ko, oh my God, nakakahiya itong ginagawa natin. Nag-research tayo, tapos bumaldig sa amin. So alam mo, it just mirrored what's really inside us. So to discover that and to have that as a discovery was really a fulfillment. So, research, reflection, responses, alam niyo po, ito po yung mga pinagdaanan namin, 4 na bahagi. We have 2016 to 2018, ito po siya, yung una na merong lente. And then we had the 2019 to 2024, 2019 to 2021. And then we had the Catechista Book Caravan, and we did not end there. Nagkaroon pa po tayo ng catechetical module making workshop. So ang proyekto po talaga ay hindi po isa. Ang proyekto po ay 4, mula 2016 to 2025. So we started with this one, and the highlight, sabi ko nga po sa inyo, ay libro. I think as we end the project, I will always remember na ewan ko, no, nakakatuwa po. Kahit po kayo, lahat po kayo nang umaattend nito ngayon, uwi po kayo na may libro. Promise po namin, no? Ngayon, pag uuwi kayong maaga, wala kayong libro, right? Oo, so maghintay kayo hanggang misa, right? Oo, para may libro. But ang point is that this is the whole, the whole reason for our being ngayon. Parang, ang sarap umalis sa project na meron kang naiwan. Di po ba? Parang sinasabi rin yung Chinese proverb, di ba? If you want to be remembered, pwede ka magtanim, pero kukunin naman yun ng mga daan, mawawala rin yun right? O, parang hindi na tama yun ngayon. No? Magkaanak ka, wala kang anak, right? O, pero okay na rin. No? Pero sabi nila, magsulat ka ng libro para maalala. So parang Chinese proverb, no? Anyway, so anong nangyari po, gusto ko pa lang pong explain sa inyo, na yung invitation po ay one simple piece of paper. Batang-bata pa kami niyan, pansin niyo po. Batang-bata pa po kami, hindi po namin alam kung sinong tinitingnan namin dyan, right? Oo. Pero yan po kami. It started with a simple piece of paper from ECHE, na ngayon ay Episcopal Commission on Evangelization and Catechesis. Okay? So, ito po yung mga team. Kung mapapansin niyo po, kaya ko po pinapakita kasi ang dami na pong nagdaan, nawala, nang iwan,
nag-asawa, nagkaanak. Di po ba? Ang pinakamahirap doon, ako lang natira. Right? Saka si Ma'am Cecile, right? Oo. So sa years na yan. So the invitation came from CBCP ECHE and National Catechetical Survey yung unang gusto nilang gawin. Kaya ginawa po namin yan under RCCESI, yung Research Center on Culture, Education, and Social Issues, where I was the last director. No? Napakahirap po maging director ng isang center na isinara. Opo. So, wala na po. Hindi na po natuloy yan kasi nga nagkaroon na po ng RCK at RCSED. So, yun po. So, we wanted to think that it was a synodal process. Kasi, hindi pa pinapakinggan, wala pang synodality noon. Pero yung design ng project namin, tanungin natin mga katekista, tanungin natin yung mga bishops, tanungin natin lahat. I-include natin lahat sa proseso. Hindi boses ng mga academic ang mananaig, kundi boses nila. Kasi ginagawa natin yung research para sa kanila. So, talk about research impact. Hindi na to scopus, hindi na to publication lang na basta-basta, hindi na to policy lang, kundi talagang may impact sa ano, yun sana yung gusto natin. Kasi iba yung nature, kasi pastoral siya. Right? So, it was an invitation, not merely academic or cognitive, but rather pastoral. So sa research pong ito, the most humbling of all, na hindi po namin makakalimutan, is mabigyan kami ng pagkakataon na pakinggan ng CBCP conferences. No? I think hindi po siya normal na kayo po ay pupunta sa CBCP para po magsalita po sa mga bishops. At hindi siya nangyari ng one time, kundi 6 times. No? Simula 2017, 2018, 2019, and then 2022, 2022. Siguro po nagtataka po kayo, ano kaya yung sinishare nyo? Nagtaka rin ako kasi interesante ang mga bishops every year, ano yung output ng research. Di po ba? Kasama sila Father Ernie, sila Bishop Bobet, lahat ng CBCP, ECHE, bishops, nadong po sila, pinapakinggan po nila tayo palagi. Binibigyan po natin sila tayo ng 20 to 40 minutes kasi nga ina-ask nga po nila Bishop Bobet, CBCP bishops, na i-update sila. Right? So, hindi ko talaga ito makalimutan kasi I think these are the most humbling of all. Yung makita mo yung research na papakinggan sa isang conference for purposes of furthering the mission, understanding the mission, sabi ko, wow, medyo interesting to. Hindi ko po pinangarap na magsalita before the bishops ever, pero tingnan niyo po yung nangyari, right? We were really motivated na maging bahagi ng isang catechetical ministry work. So, it has shifted that research has also become a faith journey for the team. And so, ang conceptual focus po namin dyan, catechetical ministry na. Hindi lang po mga katekista. Nagkaroon po ng 5 dimension, catechist, catechetical leaders, catechized, catechetical formation program, at catechetical human resources. I think this is one of the interesting contributions ng na may 5 dimensions ng catechetical ministry ang na-produce po namin dito. Hindi lang mga katekista. Ito po yung 5 dimensions. And so, nung nagkaroon kami ng international grant, thanks be to God from Porticus, no? Ito na po yung talagang naka-establish ng network across ecclesiastical territory. And I think it facilitated the entire data gathering process and that we implemented consultative dialogues mula Apari, Batanes hanggang sa Basilan. Believe it or not. I think I was able to go to the 93% islands of the Philippines dahil po sa project na ito. Okay? So, ibig sabihin, napakasaya po, pero nakakapagod. No? Pero masaya, nakakapagod hanggang sa nag-struck yung pandemic noong 2020. And we all thought we will not do anything anymore. Kasi na-halt yung lahat. But it has become the best blessing for the team. Imagine a research team na nag-gather ng data and then na-halt kasi ni-retrieve na lang namin eh. So, nag-gather na yung data, ni-retrieve namin, nag-pandemya, sabi ko, oh my, paano namin makukuha yung datos na to? But it turned out to be the blessing kasi merong mobile technologies.
that we employed. So the technology has actually facilitated everything for us. Nakuha namin yung datos. And so therefore, we were able to really embrace the entire project. And then, ito po yung pagninilay po namin, na the overwhelming support and assistance rendered by CBCP and all the bishops in the forms of access, accommodation, attention, accorded the NCS research team smoothly facilitated the research process. What do we mean? It's like researching from the top. It's not researching from below. Kasi alam niyo po, pag may suporta ng bishop, ang dali-dali lang pong mag-gather ng data. As in, yun po yung naramdaman po namin. At hindi ko po mabibilang kung ano-anong ilang pagkain ang pinakain sa amin. Kasi ang usapan lang talaga, hindi ko alam kung may kakaganong research, no? Ang usapan lang talaga is, pag kayo ay pumunta sa diocese namin, kami nang bahala sa inyo. So it's just a matter of being in the airport. So from the airport, sila nang bahala. Napakasaya ng ganong arrangement. Kasi kahit saan ka pumunta, sa Bishop's Palace ka o sa Bishop's Place o sa Bishop's House ka pupunta, and alam nyo naman po, pag Bishop po ang nag-arrange, right? Oo. Lahat ng attention nasa inyo and everything. And so it facilitated everything, no? And so this is a byproduct of the leadership, interaction of everyone. Hindi po ito byproduct namin. Byproduct po ito really of the entire research process. Okay? And so, our project gained our testimonies of collective solidarity that made us believe and feel the possibility of a renewed Catholic Church. We witness na buhay ang simbahang Katoliko sa mga katikista. Na buhay at engaging ang sinasabi niyong bansa natin, Catholic Church natin, dahil sa mga katikista. Because sila po talaga ang buhay frontliners ng ating church. Sabi ko, wow. Ang tugon nangyari sa atin is nagkaroon po tayo ng research intervention outcomes. Nagkaroon po tayo ng RIO. So from research, nagkaroon po tayo ng iba't ibang research-based intervention outcomes. Catechetical modules, yung kwentong Biblia, example, yung family catechesis, nandun sa San Jose. I'm sorry, baka hindi ko na mabanggit lahat-lahat, pero napakadami pong naging involved dito. And then we have digital catechesis, believe it or not, katekista malikain, and then, kwentong katekista. Mamaya, ulitin natin to. And then, eto po, napakadami po. Kung mapapansin niyo po ang involved from bishop to catechist. And I don't know, saan ka magkakaroon ng ganitong proyekto na lahat involved, no? Parang, wow, this is very, very overwhelming. And so, eto po yung findings po namin. May these books be a testimony of the catechist in all of us. And it was a beautiful celebration ng 500 years of Christianity. Okay? So, ito po, mada-download po ito still for free and nag-caravan na. Nung nag-caravan na, ito na naman, kala namin tapos na yung buhay, no? Pero hindi pa po natapos kasi pakikita ko lang po sa inyo. One of the interesting reflection ni Father Amado, sinulatan niya po ako, sabi niya po, Paris Project's intervention has admirably bridged the gap in the access to appropriate and pertinent catechetical materials, especially within the context of public schools. Sobra, talagang grabe. Meron daw po. Kasi natutuwa sila kasi libre siya at pwede siyang i-print, pwede siyang i-download. And nakita nila na current and up-to-date yung pong mga materials na pinrelease po natin. Right? So, kasi based on our research, 20 years nang late yung mga materials na ginagamit lahat. Okay? So, at free and accessible. Ito po yung listahan. Simula April 28, na nag-launch po tayo sa UST. And thanks be to the Dominican community, talagang grabe yun, no? Ito yung ambag ng University of Santo Tomas sa 500 years celebration. Simula po noon hanggang 2024, napakadami po ng ate pong pinuntahan. The last was the Diocese of Surigao. So, I don't think mabibilang ko o ma-measure yung impact nung pagpabahagi ng libro. Kasi sa lahat po ng binigyan po namin ng research book caravan, ito, nagpapamigay po kami ng libre-libro. Although sinasabi ng mga katikista, sana magkaroon sila ng kanya-kanyang libro nila, right? But we cannot afford that. Pero hanggang ngayon, hindi po natin pinagbibili yung libro. It's being shared for free, right? Yung mga natitira. So as of February 17, nagkaroon po ng 65
Catechista Book Caravans. Talk about research impact. Siguro okay na yun, no? Right? So, 65 book caravans. It reached all the ecclesiastical provinces. We're missing around 5 out of the yung ecclesiastical territories, no? Siyempre, hindi naman namin lahat napuntahan, right? We have already shared about 4,000 books for free. We gave it to 84 bishops. Lahat yung 7 set books po ito. So, it's a contribution of UST to the 500 anniversary of Christianity ng Pilipinas. And so, ito po yung mga picture, no? So, sabi ko, wow, ito yung picture natin, no? Pero ako, naging emotional po ako. Alam niyo kung bakit. Kasi, ang totoo po nito, nagbibiro lang ako, Father Ernie. Nagbibiro lang ako. Sabi ko, ano kaya? Makarating kaya ito sa sa Santo Papa. We pray for Pope Francis, no? Pero may proof po ako. Ito po yung launching. Ito po si Nuncio, tapos lahat po ng Bishops po natin. Opo. Tapos si Father Ernie, syempre, di ako iniwan. Yan. Hindi ko alam, pandemya, pero napalusot natin, Meaning, I can't believe the grace of God, no? Nasa gitna ng pandemya, nangyari po ang lahat ng ito. Ito po, mga bishops, believe it or not, nakaupo sila dyan sa baba, right? Nagkwekwentuhan lang, no? Nang dami lang problema, pero pumunta sila dito, right? Look at that, no? And so, another one was, saan ba ako magaan? Ayun. Ito naman po yung book caravan po ng mga authors. Trivia. Yung mga authors, hindi nakita-kita ng pandemya nung sinusulat. Lahat po online lang kami. Nagkita-kita lang po kami nung launching. Ito po yun, the same room, right? Na ginagawa po natin ngayon. And then this was the last one, na Arthur, I'm so sorry, dala-dala natin sa sasakyan mo, right? Hindi kami makaano kasi ang isang set po ng libro ay around 7 kilos. Nagdala po kami doon ng 90 sets. So nilagay po namin sa kotse ni Arthur. Buhay pa ba yung kotse mo? Buhay pa naman, Dinala namin sa Tagaytay para ibigay sa mga bishops. Right? So you could just imagine. Tapos kala ko matutuwa sila. Nung binigay namin yung mga libro, sabi ng mga bishops, thank you. Ba't ang bigat-bigat naman ito? Di ba dapat isang libro lang? Bakit 7? Right? Sabi ko, minsan naglilito ako kay Lord, right? Kala ko ba gusto nyo nito, right? Ngayon, nung binigyan mo na mabigat, ang sabi sa akin, hindi mo sinabi, wala naman kami nabiling luggage. Hindi namin mauuwi yan sa ano na, nga naman. So, pinadala namin sa iba-ibang But it was really beautiful for them to carry the books. So, I don't know, maybe you could ask the bishops anong feeling nila nung time na naka-receive sila. Hindi isa, kundi 7 libro. Na? Si Father Ernie, mamaya pwede magkwento siguro. Anyway, so, eto na. Give me time. Hindi ko alam na makakapunta pala ako ng Rome dahil lang yun sa biro ni Father Ernie. So, sayang, wala pa si Father Chong, no? Sinabi lang ni Father Ernie kay Father Chong na, papuntay mo naman si Yayat kasama namin sa 3rd Catechetical Congress. Sabi ko, oh my God, I don't know, pero sige nga, matutuloy ba to? But Father Rector Ang said yes. So, pinadala po ako kasama nila, kasama ng libro, at ito po yung fulfillment ng aming dream na mabigay sa Dicastery for Evangelization ang copies ng libro sa Vatican. At syempre, maibigay kay Pope Francis. Ito pong librong Katekista, Findings and Insights. Si Sister Gemma po ang nagbigay. At may proof po ako, Father. Ito po. Ito proof. Sige, yan. Diba? Diba may kapit siyang ibang libro? Medyo nagkamali yata si Sister. Inuna niya yung Katekista, book natin. Na ibigay po kay Pope Francis yung ating pong Katekista, Findings and Insights. Pwede siguro natin palakpakan. Baka makatulong sa pagpapalakas kay Pope, no? Oo. At meron pa ako niyang, talagang sabi ko, sige, pakita natin. Totoo yan, Oo. May proof tayo na nakarating kay Pope Francis ang ating
libro. And I think, nung sinusulat namin yung Catechism Findings and Insights, ang last dedication doon, siyempre yung the first catechist, no? Sino ang first catechist ng mga pamilya? Magulang. Sino ang first catechist ng parokya? Priest, parish priest. Sino ang first catechist ng mga ecclesiastical territories? Bishops. Pero sino ang first catechist natin? Si Pope. So we dedicated it to him, and that this was the fulfillment na dumating po kay Pope Francis. And so I just felt na parang wow, this is full circle ng ating project. So another thing na hindi ko makalimutan po na part ng history is that I don't think the NCS will really have a value if hindi natayo ang advisory council ng ECHE. Kasi that was the clamor of the catechists. Na sana yung ECHE then would really have the heart to represent the entire Philippine Catholic Church. So, it was really so exciting to witness dito po sa Balanga after the pandemic. First, na nagsama-sama na natayo po yung advisory council ng ano po. I mean, this is really structural, no? Ibig sabihin, meron ka ng research, meron ng output, pagkatapos, paano mo ma-i-impact yung change na para sa catechetical ministry? Ito po, inadapt po yung results ng Catechista in Manus Tuas, becoming, belonging to a Catholic Church. And so, ito na po, yung Advisory Council ng 2023. So, syempre ako, saksi ako dyan, right? Sabi ko, ito na sila, representing the entire Philippines, no? Lahat sila. So, sabi ko, praise God, nangyari ito, right? Oo. And then, syempre, dapat may statement. Hindi naman pwedeng kwento-kwento lang, di ba? Dapat may statement, right? Anong statement mo? Establish yung council, mag-implement ng Antico-Ministerium, at mag-execute, syempre, ng lahat ng sinasabi ng statutes ng ECHE, right? So clear na may statement. So, ito aminin ko to, Father, no? After nun, sabi ko, matutuloy kaya to? Baka naman, feel lang, no? Sa Balanga. Alam niyo po yun. Kasi after the pandemic, no? Oh my Lord, last year, when I was a witness of the Haro, nag-level up naman lahat, right? Grabe, no? Sabi ko, sobra-sobra naman ang biyaya ng Panginoon dito. Meaning, hindi ko alam, pero grabe sila, Father RJ and everyone. Sabi ko, but again, ang hiniintay ko dito ay yung statement of commitment ng advisory council, ng buong So, with that, fathers, sila bishops, I thank you kasi I think the research has really evolved so much, no? Sa proseso, right? Oo. So, we did not stop there. I just would like to end with explaining to you that later, we responded to the challenge of Porticus. Kasi, makwento ko lang, nung dumating yung Porticus dito, hindi ako yung hinahanap, pero nung nalaman ko na dito sila, I have to drive immediately from Tagaytay to UST just to meet them. And then, they were so happy. Sabi sa akin nung grant administrator, simple lang, sabi sa akin nung grant administrator was, Dr. Batan, what we expected from a boring academic like you is just one report and a journal article. Porticus was surprised that you gave us 7 full books. Right? Sabi ko, oh my God. Were you really surprised? Yes, we were surprised. And can you tell us the story how you were able to do it? So pumunta kami sa dinner na hindi ako nakapag-dinner. Kasi simula alas 6 hanggang alas 8, nagkwekwento lang ako. Samantalang kumakain sila, right? Oo. Pero hindi pwedeng walang bawi, right? Oo. So at mga 8:15, sabi ko sa kanila, so, I have a question. Are you still willing to help us for another project, right? Oo. Sabi nila, yes.
Because of what you did, we're willing to extend your project. What are you going to do? Sabi ko, we're thinking of translating the books into different languages. Sabi sa amin, no. Who wrote the catechetical modules? Researchers and some catechists. Sabi niya, no. You have to let the catechists write the catechetical modules. Can you do that? Sabi ko, so we will need to have a workshop. Yes. Have a workshop with them and let them write their modules. Why? Because you have to transfer the technology to them. So sabi ko, okay, so we will respond in a different way. So we thought of having a seed, Synodality Enriching Evangelization Design, catechetical module making workshops. And so we discovered this. And according to Sister Evangeline Pablete, this is what she calls as the science of catechesis. What we did was to evaluate the catechetical modular design of each book and made it into a workshop so that all the catechist participants, writers, will be able to write. The question is, were they able to write a sample of catechetical module using our design? And I'm happy to tell you that later, this will be explored, and later, bago kayong aalis, kasi makikita nyo yung mga sample ng mga catechetical modules from Butuan. Magugulat po kayo. From Marbel, from Iligan, and from Cotabato. And Balanga. And so, narito na po yung mga kasamahan natin from Military Ordinariate and Cebu, right? Welcome po. Dito po tayo sa unan. Palakpakan po natin sila, right? Oo. Malayo pa ang pinanggalingan nila. Di bali po may tanghalian po. Don't worry. Opo. Sigurado po tayo doon. Opo. So, meron bang dumating pang iba? So, alam niyo po, meron rin pong sinabi si Jose Rizal tungkol sa libro. Ay, hindi pala niya sinabi. Ito pala yung quote na nasa Fort Santiago. Okay? And I quote, "To foretell the destiny of a nation, it is necessary to open the book that tells of her past." This is a quote inscribed in Fort Santiago. So, sa Filipino, upang maintindihan ang kinabukasan ng isang bayan, kailangan na buksan ang librong nagsasaysay ng kanyang nakaraan. So, isang karangalan po na maging instrumento upang makalap yung datos at makapture sa iba't ibang libro ang kateketikal na buhay ng mga katekista sa ating mahal na simbahang Katolika. Sabi ko, magko-close pero tingnan niyo po yung kasaysayan, no? Para mo siya maintindihan, kailangan mong buksan ito. At iyon po siguro yung hamon natin, na sana hindi manatiling sarado ang mga librong na-produce ng National Catechetical Study. At kung magbibigyan po kayo ng libro mamaya, sana buksan po ninyo. No? Pero, nais kong dagdagan. Si Jose Rizal, buksan. Ako sasabihin ko, basahin. Oo. Kasi marami ako estudyante, binubuksan naman lahat. Wala lang talagang binabasa. Opo. At hindi lang po basahin, intindihin. At kung may kailangang gawin, gumalaw. Di po ba? So, kumbaga, pag nararamdaman mo na gusto mo na maging katekista, magkatekista ka na. Right? Oo. Pag nararamdaman mo na ikaw ay may kakayahang magbahagi sa simbahan, magbahagi ka na. This has been a beautiful research and faith journey for the entire research team. And naiiyak ko na po ito eh. Sabi ko, iiyak din ako, right? Pero hindi ako umiyak, no? Oo. So, mamaya siguro. Oo. So, sa pasasalamat, sana ang mga librong ito ay manatiling simbolo ng aming tunay na pagmamahal sa misyong katikatikal ng ating bansa. Maraming salamat! Maraming salamat po. Professor Dr. Clarence Batan, ang Principal Investigator ng National Catechetical Study. Tunay ngang siksik, liglig at umaapaw ang biyaya ng Diyos.
sa loob ng 8 taon. And quoting Sir Jere, sabi nga niya, generosity guided by God's grace. In short, divine providence, no? Divine providence, sa catechetical language, biyaya ng Diyos. Ayan, sa pagkakataon pong ito, siguro in the next 15 minutes ay magkukwentuhan tayo, no? At pwede bang maglagay na lang ng upuan dito para nakaupo lamang at 'di ba ganito ang salo-salo, no? Parang isang lamesa ng Diyos. Ayan. Doc, dito ka, Doc, para papakilala po natin ang makakasama natin sa kwentuhan dahil 8 taon nito. Bago po yun, welcome po no, sa mga taga Cebu, taga Butuan. Father Ram, hello, nandito na, taga Butuan. At yun po mga kasamahan natin sa University of Santo Tomas, sa Research Center ng Social Sciences and Education. Banggitin natin mga pangalan, Doc, no? Dr. Evelyn Songko, maraming salamat. Ma'am Carol, maraming salamat. Ayan, okay. So, magsisimula po tayo. Ang una nating makakasama, syempre, no? The Executive Secretary ng CBCP, ETSE noon, ECEC na ngayon, Reverend Father Ernie De Leon. Okay lang po dyan, wala pong problema. Dahil nakikita po tayo, umiikot po ang ating camera. Ayan. Syempre, makakasama din natin, katulad po ng sinabi ni Doc, sa NCS po, may mga nawala, may mga nang iwan, dahil nag-asawat ng anak, no? Ikaw po yun? Kailangan talaga sabihin. At pero meron talagang nagsimulang kasama na natin siya mula noon hanggang ngayon. Miss Cecil Balahadia, dito ka Ma'am Cec, siguro pwede kang magdala ng upuan dyan. Ayan, maraming salamat. Of course, si Sister Beth makakasama natin sa kwentuhan. Impression lamang, no? Dahil nakita nyo na mula 8 taon hanggang ngayon. Ano po yung inyong naging engagement at kumusta po ang pakiramdam ngayong nandito kayo at napanood iyon? At napakinggan si Doc. Sino una? Si Ces muna. Reflection muna kay Ces. Magandang umaga po sa inyo lahat at sa libo-libo, milyon-milyong katikistang nanonood ngayon sa live. Walang milyon. 101,000 lang ang bilang natin. Baka sabihin mali yung ano natin, data natin. Okay. So, ako po nga si Ces ay nagsimula bilang isang volunteer kasama ni Doc Philip, nandito po, Fuentes, sila Doc Connie, Corotan, Sir Ian C., at Lowell Baldoza. At yun po, doon nagsimula dahil nayaya po kami ni Doc Jo at kasama din at nagsimula bilang volunteer, naging research associate, naging research affiliate. So, habang kinakwento muli ni Doc Yayat, ay talaga masasabi ko na ito higawain ng hindi lang tao. Talagang gawain ito ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos ay siksik-liglig umaapaw na dumadaloy sa bawat taon ng buhay ng NCS kasama ng buhay ng mga katekista. Yun po. Alam nyo, hindi lang naman talaga smooth or ano, marami talagang challenges. No? Isa sa naging saksi nun si Sister Si Sister Beth, no? Oo. Kasi si Sister, talagang hands-on, na catechetical lead director siya, coordinator siya sa diocese nung nagsimula hanggang sa mapunta na nga siya sa ETSE and SEEC. Sister, ano po inyo pong naalala? Naalala ko nung nasa Lawag pa ako. Tapos ako yung nag-i-interview, ako mula sa mga bata, ganon, yung bagang talagang, that was my first time na talagang naisa-isa ko ba, yung nakausap ko yung mga bata, yung mga youth, ganon. Napakaganda. Naging mas malalim yung pagmamahal ko sa mga katekista at yung sa ministeryong ito. At talaga, kahit na yung kasama na rin yung mga yung mga may edad na. And then, finally, hindi ko inaakala na mapapapunta ko dito sa Episcopal Commission on Catechesis and Evangelization ngayon. Sabi kong ganon. Tapos nakilala ko na kayo. That was the only time na na-meet ko kayo. Wow. Tapos ngayon, talagang sobra yung grasya ng Panginoon, sobra yung pasasalamat, sobra yung hindi ko halos makontain yung
ligaya sa loob, at saka yung pag-asa na may pag-asa ang Pilipinas, ang buong Pilipinas, ang lahat ng mga katikista. Unti-unti lang talaga proseso. Nakasama ako sa paglalakbay hanggang sa marating ko ito. Ngayon tuwan-tuwa ako at maraming salamat talaga, Doc Yayat. At maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga katikista na aking lahat ng mga nagtatrabaho sa simbahan. Thank you. Nako, inaanyayahan namin si Father Ernie dito kasi para daw maganda sa camera, Father. Oo, kasi pinoproject natin ito sa buong Pilipinas, no? Oo. At saka si Father Ernie talaga simulang-simula pa lamang, no? At Father, nakita nyo naman ang ating paglalakbay. Yan. Pero Father, di ba bata pa tayo noon, no? 8 years Yun ago, nga, right? So we saw it in the slides. Dito na rin tayo tumanda. You saw the picture. Medyo may buhok pa ako noon. Ngayon, ewan, no? So you saw yung physical appearance, no? Talagang nagbabago yun, no? Sa pagdaloy ng panahon. Ang nakakatuwa, sa pagdaloy ng panahon na yun, dumaloy din yung napakagandang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng catechetical ministry sa Pilipinas. No? Talagang ganun eh. What goes with time, yung mga efforts natin. No? Na kahit na siguro madagdagan pa yung gulang namin, mananatili yung bunga ng catechetical endeavor na ito. No? Nakakatuwa lang talagang bigyan ng pagbabalik tanaw yung mga bagay-bagay, no, na sa huli, at least, hindi natin masasabi, dumalo yung panahon, sasabihin ba natin the futility of it all? No way. Kasi ang daming naging bunga, no, ng pagdaloy ng panahon. Kaya, isang bagay na maalaala din natin dyan, yung bang very ambivalent, no, yung damdamin ng maraming mga katikista noon. Kasi nga, ay ang dami ng mga naging survey in the past. Pero parang wala namang naging bunga, no? So if there is any difference that this NCS did, is really to give back. Really to give back to those who were surveyed the fruit of the survey itself. At iyon yung matindi dun. No? Kaya pahahalagahan ng mga katikista to eh. Naituro nito yung pagiging open sa kanila in the future surveys. Pagdating sa gawaing pang-katiketical, although tinitignan na rin nila ngayon, sino yung nagsasurvey? Yan. So, hindi lahat nung nagsasurvey, di ba, tutugon na nila. Pero itong sa NCS, talagang natutuhan ng mga katikista, lalo pa when they saw its first fruits, no? When they participated in the many activities, kahit online and during the pandemic, I remember yung kwento katikista. Yung magpagdiriwang, no? Yung pagdiriwang, 'di ba? Yun yung piyestang katikista. Yung piyestang katikista, we saw it was very beautiful online but many participated. Kasi nga nakita nila may fruits yung survey. Naalala ko talaga, Father, no? Thousands, no? Yung nanonood. Ngayon parang mahirap na mag-gather ng ganun. Pero yung mga kwentong katikista natin, lalo na dun sa one day na pagdiriwang natin, talagang wow, grabe. Pero Father, gusto kong i-recall natin yung time na nagsimula ka ng pumunta sa iba-ibang lugar. Oo, tapos ano yung sinasabi nila doon? Lalo na doon nasa Butuan tayo, right? Talagang wow! Nagagalit sila doon sa Butuan. At nagpasalamat sila kasi nagpunta tayo doon.
it gave me the realization that all along our ecclesiastical provinces, territories, no, are looking forward, no, na sana mapupuntahan sila. May term pa nga yung isang pari doon, Imperial Manila, no? Imperial Manila. Yung office na yan, yung central office na yan, yung national office na yan, for Manila lang, no? Kaya it really gave me all the more the encouragement and the resolve to bring the national office sa mga lugar-lugar yan. Kasama sina Sister Beth, sina Norma. So, kung saan-sana nagpupunta, and nakakatuwa kasi nararamdaman nila na yung national office ay nandoon din sa kanila, no? Nasa kanila. So, kaya sige, kahit na airport venue and then airport lang uli, okay na, go na. Basta darating ka doon, siguro mga talagang for your participation lang sa kanilang mga celebration. Hindi ho ba kayo magagala? Hindi, marami tayong ginagawa. Iatid nyo na lang kami uli sa airport. Something like that, no? But we're happy na nararamdaman sa mga diocesan celebrations, archdiocesan celebrations, yung presence ng national office. Talagang malaki ang naibigay ng NCS, no, sa mga pagdiriwang katiketical sa kanya-kanyang mga lugar. Yeah, maraming salamat, Father Ernie. Kanina nga nabanggit ni Sister Beth, no, na tumulong kayo sa survey, ganyan. Nagsimula po talaga ito na talagang hirap na hirap tayo dahil kung maalala mo, Doc, sa San Jose, Nueva Ecija, of course kay Bishop Bobet, doon tayo nagsimula, no? Sana gumamit ng online, computer ang survey. Yun pong mga katikista, paggamit pa lang pala ng mouse, hirap na, no? So, nagsimula talaga tayo sa ganon. Kaya talagang tuwan-tuwa tayo. At nabanggit na ni Ma'am Cecil, no, natulungan tayo po ng UST Institute of Religion, faculty members. Dr. Connie Corotan is here, Dr. Philip Fuentes, maraming salamat dun sa ating survey. Tapos talagang nag-evolve siya at ang dami na natin may nagamit tayo. Ngayon po, Doc Yayet, tawagin ko lang ng mabilis siguro si Arthur po, ang ating kauna-unahang research assistant na kasama natin 2016. Kumusta ngayon siya ay nagtuturo na po? Ayan. Habang naglalakad si Sir Arthur, gusto kong maging malinaw na kabahagi natin si Bishop Bobet ngayon at siya po ay nag-text. Sabi ni Bishop Bobet, sorry, I could not make it. May conflict of schedule ako sa event natin, no? Yung salita Yun ang pinakagusto ko no? Hindi event mo, kundi event natin. So, ibig sabihin, wow. Ibig sabihin, kabahagi talaga, no? At saka, totoo nga naman, naghahanda na sa paglipat. Para nagbabadya si Bishop, no? Mula sa San Jose, papunta sa Tarlac, no? And may this day be fruitful for everyone. Yan, sabi ni Bishop, no? Tingnan mo sa text lang, no, nakakapagbigay ng nakakaramdam. Okay. Kaibigang Arthur. Konting impression, anong pakiramdam? Ngayong nandito ka muli. Hindi na bilang estudyante, ha? Guru na si Arthur po. Isa na siyang guru. Service awardee, correct. Pero nagsimula po siyang kasama natin sa NCS. Akala po talaga namin lahat, biro lang noon, no? Ang unang usapan namin ni Doc, 2018 lang, pagka-graduate ko, tapos na rin yung project. Tapos biglang nagsimula sa almusal, sa Chowking. Tapos yung ilang page na, 17 pages na proposal sa Porticus. Tapos kung kailan, sa project po kasi ako, walang pera, walang pondo, no? As biglang nung dumating na yung pera, wala na ako sa project. No? Natatawa po yung mga katikista sa likod ng sinabi ni Arthur, wala po talagang pera. Sabi ng mga katikista, tama po yan. Yung okay. Kaya nakakatawa po na parang, lagi pag tuwing dumadalaw po ako sa NCS, sabi ko, hindi pa po natatapos ito. Akala ko ba usapan hanggang 2018 lang, hanggang 2020, 2022, hanggang parang, kailan ba matatapos? Ito na pala yung pagtatapos talaga ngayon, after 8 years. Kasi nung nagsimula talaga kami, parang usapan lang, tigi-isang journal article lang, makapublish lang ng konti, matapos ng 2018, tapos na lahat ng ito. Lumaki talaga yung project. Talagang kung nandun po kayo sa mga unang meeting namin,
wala po sa usapan ang 7 libro. Siguro minsan isang libro lumalabas, no, isang journal article, pero yung ganyang karaming libro, yung ganyang karaming puntahan, wala po yan sa plano dati. Akala namin yung unang ikot namin nung summer ng 2016, yun yung ikot namin. Bigla pa lang, umiikot pa nung binabalik na yung study. Kasi nabigla kami nung, I think it was after one CBCP presentation, tinatanong, kailan kayo pupunta sa amin? At doon nagsimula yung 2017 ata, na bumabalik sa mga iba't ibang ecclesiastical territory para i-present yung results. So kala ko talaga, okay, baka matatapos sa dito, paubos na yung pera, bigla talagang dumadating ang biyaya ng Diyos sa generosity nga ng mga tao at lumalaki yung project na yung, kung naman yung unang plano, napakaliit na nung unang plano compared sa nabuo ngayon. Yes, indeed, God can never be outdone in generosity. Maraming salamat po sa inyong lahat. Father Ernie, Sister Beth, Ma'am Cesar, Arthur, at sa lahat po ng nandirito ngayon, nagtatapos yung ating first part. First part pa lamang. Yes, first part pa lamang ito. Ang susunod pong bahagi ay bababa tayo. Doc Y, anong meron sa baba? Ganito. Alam ko naman na gusto niyo magmerienda. So magmimerienda. Magmimerienda tayo sa baba. Pero kakaiba samantala, ang gagawin natin, no? Kakaiba dahil pagbaba natin, hindi lang tayo kakain ng tinapay at ng hindi alak. Kape. Kape. Hindi tayo magmimisa. Pero naghanda po kami ng isang bagay na sa palagay namin ay akmang-akma ngayon. Kundi sabi namin, gusto sana namin mag-exhibit. Yung bang ilagay yung mga kung ano dyan sa mga bagay-bagay, tapos sabi ko, wala na tayong problema. I-exhibit natin yung room na kung saan sinulat natin ang mga libro. Right? Oo. Kung saan nangyari ang lahat. Kung sino tama. ang saksi. Kaya parang awa nyo na po, basahin nyo po yung mga nakalagay doon. Pinaghirapan po namin. Nilagyan po namin na explanation yung ref, yung mga yung air purifier. Yung lahat. Para po talagang living exhibit po siya habang kumakain po tayo ng merienda. Yes. Okay? Bago yung second session. So, ayan po. So, meron lang pong kaunting hiling ang ating mga research assistants sapagkat magtutuloy-tuloy po ang FB Live natin. Dun sa kaya, kung maari, gumamit ng hagdan sapagkat nandoon yung camera nakapwesto. Ayan. So, mga hindi kaya, may elevator naman. No? Pero, one floor lang. One floor lang naman po. One floor down. So, happy merienda everyone. Enjoy NCS exhibit at the office. Maraming salamat po. Magbabalik ang FB Live dito sa bulwagang ito.